ang ipinangakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating bigyan ng pasasalamat ang ating mahal na Jesus Nazareno. Tunay nga po na ngayon sa ating pagdiriwang ng kapiestahan ni San Marcos, isang ebanghelista, ang sumulat ng, masasabi nga natin, sabi ko nga kanina, yun yung oldest gospel and shortest. Napakaganda ng mensahe sa atin ngayon ng ating ebanghelyo sa kapistahan ni San Marcos. Ito ay tungkol sa pangangaral, evangelization, mission. Alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng mandato. Siya ang nagsugo sa mga disipulo at mga apostol na na ipangaral. At anong ipangangaral? Ang mabuting balita. My dear brothers and sisters, kapag po tayo ay ipinadala ng Panginoon at kapag tayo ay nangangaral, una po nating tatandaan, hindi sarili natin ang ating ipinangangaral. Ipinadala tayo, hindi isagagana ang sarili natin. Kapag ikaw ay ipinadala, if you are sent, hindi sarili mo. Ang Panginoon ang ating ipangangaral. At yon ang laman ng pangangaral sa ating ebanghelyo. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat, sa sanlibutan. Ibig sabihin, lumawak na. Kahit sa labas ng Jerusalem, ipangaral ang mabuting balita. At napakaganda ng epekto nito sapagkat ang mga sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Maliligtas. Mga kapatid, maraming pagkakataon din na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, kapag sinunod mo ang kanyang utos, kaya mong gawin ang napakaraming bagay, posible ang lahat ng bagay. Bakit? Ang mga apostol noong ipinangaral nila
ang mabuting balita. Yung mga wonders, mga milagro nagagawa nila. Bakit? Ba't ba may milagro? Sapagkat ginagawa mo ang iniuutos ng Panginoon. Anong mga nagawa ng ating mga tagapangaral, ng ating mga misyonero, ng mga apostol? Iba't ibang tanda. Sila'y nagtaglay ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sila'y nakapagpalayas ng mga demonyo. Sila'y nakapagsalita sa iba't ibang wika. At hindi sila maaano kung dumampot man sila ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang lahat ng mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Kapag sinunod mo ang Panginoon, maraming ipagkakalob sa iyong biyaya. Minsan kasi tayo natatakot. Baka kapag ako'y naging masunurin sa Diyos, baka mawala ang promotion ko. Kapag ako'y masyadong matuwid at sinusunod ng Panginoon, baka mawala ang kaibigan ko. Kapag inuna ko ang Diyos, baka masira ang trabaho ko. Pero hindi, mga kapatid, hindi mangyayari yon. Sapagkat ang katotohanan, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, sabi nga, lahat ng bagay ay susunod na rin, ipagkakaloob ng Diyos bilang biyaya. Subalit, ang uunahin mo ay si Jesus. Ang tanong, do we center ourselves in Christ? Sabi nga, center all in Christ. Lahat ay isentro mo kay Kristo. Lahat na sa buhay natin. At ang mga bagay na kailangan natin na ating ipinangangamba sa Kanyang kabutihan at pagmamahal, makakamta natin ang kasagutan at katugunan ng ating Panginoon. At nakalagay din dito, humayo nga yung mga alagad, nangaral nga sila, sumunod sila. Ganito kahalaga ang pagsunod, sapagkat ang Panginoon may gusto. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, anong epekto? Minsan, hindi tugma. Mahalaga na tayong lahat, bawat isa sa atin, ay ating aalamin at ipagdarasal, Panginoon, ito ba yung isinusugo mo sa akin sa buhay kong ito? Iba't iba po ang sugo ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga nung nakaraan, ang iba, sinusugo ng Panginoon saan? Para maging relihiyoso, para maging pari, para maging madre. Ang iba sinusugo ng Panginoon para maging, para tumahak sa buhay may asawa. Mahalaga rin yun. Ang iba sinusugo ng Panginoon sa pagiging single blessedness. Doon sa bukasyon ng single blessedness. Mahalaga rin yun. Panawagan pa rin yun ng Panginoon sa atin. Yun ang iba't ibang pamamaraan sa pagsunod sa ating Panginoon. Ngayon, masasabi natin, Panginoon, kapag ikaw ay pinipilit mo halimbawa ang sarili mo sa pag-aasawa, hindi ka pala sa pag-aasawa, magiging hindi ganun kaganda. Sapagkat kapag ang plano ng Diyos ay mag-asawa at ikaw ay tumugon, mahalaga na pinag-aaralan at pinagdadasalang mabuti. Halimbawa naman, tinatawag ka ng Panginoon na maging pari o maging madre at pinilit mo naman mag-asawa ka, hindi rin tugma. Kapag naman ang plano ng Diyos sa iyo ay maging, tahakin ang single blessedness, tapos ipipilit mo, ikaw ay mag-asawa, hindi rin tugma. Kaya mahalaga na sa pagsunod natin, sa ating pagmimisyon, mahalaga na tugma. At ngayon nga po, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Marcos. Si San Marcos, siya ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. At narinig natin ito sa ating unang pagbasa from the first letter of Peter, na kung saan sinasabi nga ni San Pedro sa kanyang sulat
na kayo, maging handa kayo, magbantay kayo. Bakit? Sapagkat ang kaaway, ang diablo ay parang leon na umaatungal at umaali-aligid at humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Sa dulong bahagi ay sinasabi ni San Pedro na kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Kinukumusta kayo ni San Marcos. Nabanggit si San Marcos. Alam nyo mga kapatid, sa aking pagninilay ay nasabi kong mahalaga nga pala ang pangungumusta. Yes, mahalaga na sinugo ka ng Panginoon sa misyon, subalit mahalaga rin na may mga tao na may concern sa iyo, nangungumusta. Kumusta ka na ba sa buhay mo? Kumusta ka na sa pamilya mo? Kumusta ka na sa pagiging sa iyong trabaho? Mahalaga po sa buhay natin may mga tao na marunong mangumusta. Kasi tao lang tayo. Minsan tayo ay nasasaktan. Minsan tayo nahihirapan. Minsan gusto na nating sumuko. Ang hirap pala ng buhay, may pamilya. Ayaw ko na. Kapag may nangungumusta sa iyo na tunay na kaibigan, mapapalakas ka. Mabibigyan ka ng magandang payo. O halimbawa, kumusta ang pagkapari? Ang pagkapari pala, minsan nakakapagod. Ang pagpapari pala, masaya. Ang pagpapari pala ay talagang punong-puno ng biyaya mula sa Diyos. Punong-puno ng pagpapala at pagmamahal. Magandang may nangungumusta. Maganda man ang iyong kalagayan or hindi kagandahan, magandang palagi may nangungumusta. Mga kapatid, kailan may nangumusta sa inyo? Yung totoong kaibigan ninyo, kayo ba'y huling kinumusta kanina? Kahapon, nung isang linggo, mahalaga yon. At hindi lamang na kayo'y kukumustahin, kayo rin, bahagi ng inyong misyon, kumustahin din nyo ang inyong mga kaibigan. Sino pa? Ang inyong kapamilya. Bahagi ng mission mo, pamilya mo. Charity begins at home. Kinukumusta nyo ba yung inyong magulang? Lalo na kung buhay pa inyong magulang, kailan ang pinakahuling pagkakataong kinumusta mo ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang lolo mo, ang lola mo, ang anak mo, ang apo mo, kailan ang huling beses na kinumusta mo? Mahalaga na sa mission natin, oo, taglay natin si Jesus at ang kanyang mabuting balita. Subalit, mahalaga rin sa misyon na may kaagapay kang tumutulong sa iyo. Sa buhay natin mga kapatid, mahalaga na nandun ang presensya ng Diyos. Subalit mahalaga rin na may kaagapay ka, handang mangumusta. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa mga kapatid, itaas natin ngayon sa kapestahan ni San Marcos, hindi lamang yung mga misyonero, hindi lamang yung mga alagad na naisumunod sa ating Panginoong Diyos. Ipagdasal din natin yung mga tao na handang umagapay sa mga misyonero. Yung mga taong handang umagapay sa mga mangangaral para sa ating Panginoon. At nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Hindi lamang na mangaral sa ating pamilya, sa ating trabaho, kundi tayo rin nawa ay maging kaagapay sa pangangaral ng iba. Amen.